po ang Case to Face sa Kaitan in Action. At narito po ang nagrereklamo si Ana Lu. At narito naman po ang inirereklamo si Kylene Dayan. Dayan, Ana Lu, Ate Pia, Kuya Alan. Nakakalungkot kasi nitong panahon ng social media. Palibasa pag-post ng isang tao, may papagkakataon mag-comment. Lahat naman tayo, akala natin yung comment natin, may silbi sa buhay. May silbi sa bayan. May silbi sa pamilya natin. Pero sa nakikita natin ngayon, ano yung purpose ng mga naging bangayan nyo na pareho kayong naabala? Napakalungkot. Just because binigyan tayo ng bibig, hindi ibig sabihin gamitin natin yung bibig natin. Just because nakalagay doon comment, hindi ibig sabihin mag-comment ka doon. Natutunan nyo na ba yung leksyon nyo? Opo, sobra po. The next time na may makita kayong comment na hindi nyo gusto, bakit meron namang DM? Meron namang private message, di ba? Ba't hindi nyo gawin yun? You are both guilty of cyber libel. Just for the education of our viewers, nag-impute kayo ng crime or vice or defect sa ibang tao. Hinusgahan nyo ng may ganito ka. Tapos yung masasamang salita din na nasabi nyo sa isa't isa, ginawa nyong public yon. So when you put it on Facebook, that is public. Obviously, malicious kung ano-ano pinagsasabi nyo. And yung pag-impute nyo nung ginawang yon gives dishonor or discredits the reputation. Talaga naman yung ginawa yun. Nagsiraan kayo ng reputation ng isa't isa. Facebook is forever. Paano one day kung yung mga anak nyo tingnan, tas nanay ko nakipagganituhan? Are you proud of that? Always think of the legacy, your name. Pahalagahan yung pangalan nyo, pahalagahan yung pagkatao nyo. And you want your child to look at you na nangarap ang anak nyo na maging katulad nyo. Gusto nyo ba, paglaki ng mga anak nyo, bungangera, nakikialam sa buhay ng iba. Kung gusto nyo magkasuhan, kasuhan kayo. Busin yung oras nyo, busin yung pera nyo, magkasuhan kayo. Daming abogado tatanggap niyan kasi kikita sila. My advice is, say sorry and live a good life. Maging social media police kayo. Napagdaanan ko na yan. Huwag na kayong ganyan. Maybe that's your purpose in life now. Na hindi na mapagdaanan ng ibang tao yung pinagdaanan yung pagkakamaling nagawa nyo. Just to emphasize yung point ni ate na pag tayo nagpo-post, syempre, feeling natin apektado tayo. Having said that, sa limitado kong alam kung sa barangay nakapag-5 araw and kung nanonood yung mga lupon nyo, salamat sa inyo. Thank you very much na naging napaka-patient kayo. Volunteers yung mga yan, di ba? But yun nga, nung pag nagfe-Facebook ka kasi tapos tinitira mo na, may kamag-anak yun So, apektado yun. So, yung problema, pag naghahanap ka nung sasabihin na masakit, tapos nasa social media, may madadamay talaga. So, hindi mo pwedeng sabihin na sana hindi mo na dinamay yung asawa mo. Hindi mo na pwedeng sabihin bakit dinamay nanay mo. Kasi nasa social media kayo. Hindi yun personal media. So, parang feeling ko, kayong dalawa, basta tingin yung sincere yung sorry, willing na kayo, pero hindi nyo sure kung yung kamag-anak nyo willing na. Kuya Alan, pakinggan nga natin kasi may hawak na mikropono. Sino mga may mikropono? Ako po yung nanay ni Dayan. Anong pangalan niyo po? Dita po. Para sa nilang dalawa, gusto ko na rin matapos. Yung bangayan nila. Kaya nga po nung time na yun na nasabi ko, maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Nanahimik na kami, ganun pa rin. Pero sabi ko, hayaan mo na nga yan, magsasawa din yan, sabi ko. Hanggang sa yung nagkaroon na nga ng ganun sa barangayan. Sabi ng asawa ko, yung last na harap nila sa barangay, total naman, sincere naman yung paghingi niya ng pasensya. Sa susunod na harap nyo, na kayo, magbati na kayo, sabi ng asawa ko. Yun ang usapan namin bilang kaming tatlo, magpamilya. Pagkatapos ng harap namin na yun, itong nanay nito, yun na naman siya sa social media, siging post. Di yan na naman, yung na naman yung damdamin namin. Sabi ko, sige, kung ayaw nila nakatahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido. Sige po. Kayo Ito po po. ay sino po? Mama po niya. Anong pangalan? Tata po. Ako po yung yung sinasabi niyang eleksyon. Kasi leader po ako. Kung may problema, ako po yung sinisumbungan. Pamangkin ko talaga nag-video kasi nagkagulo na po sila. Kasi itong mga chairman ng nakaupo naming kapitan, lahat po nasa loob sila. Nasa loob ng room. Pero bilangan na. Ngayon may nagreklamo.
mga trabahante po sila ng barangay, bakit nasa loob sila? Dapat watcher. Kasi may watcher po kami. Ngayon itong pamangkin ko nag-video. Nasagip po ang papa niya. Pero wala pong pangalan na binanggit namin. Nagulat ako, October ba yun? Pagkatapos ng eleksyon, nag-comment doon sa post ng pamangkin ko. Ang sabi ko sa pamangkin ko, burahin mo yan, baka bawal. Binura ng pamangkin ko. Tapos, hindi ko alam, ito pala, nag-post. Ito, nag-comment. Ang anak ko daw ay nakatsutsukharan. Nag-ano daw ng lalaki. Ganon. Bilang nanay, masakit. May anak siya eh. Muntik na sila maghiwalay mag-asawa. Kinausap ko na lang ang asawa na huwag kang maniwala sa ibang tao. Paniniwalaan mo ang asawa mo. Paano ang mga anak mo kung iwanan mo? 4 yan. Sabi ko pa sa anak ko. Kasi sumasagot to eh. Nak, tama na. Nag-comment ang nanay. Pati ako dinadamay. Lalabas daw niya yung baho namin. Anong baho ko? Hindi ba ako lalaki? Hindi ko talaga. Kaya gusto ko talaga dito kami makapunta ba. Tinigil namin, sabi ko sa anak ko, nak, tama na nak. Ayoko ng ganun. Tapos sila pa nagdemanda sa aming Kuya Boy. Last naming harap po sa barangay, nakiusap to, sabi nung lupon, magkasundo na lang nga sila daw. Ayaw talaga niya, matigas talaga puso niya. Ayaw niya kasi may kamag-anak daw silang pulis. Tataas daw talaga nila daw yung kaso. Ang akin lang, gusto ko talaga, kaya ako lumapit talaga, Kuya Boy Alan dito. Gusto ko talaga matapos, kaya ayaw ko talaga may kaso-kaso. Magastos. Wala naman kami perang ipanggastos. Sila, mayroon siguro kasi sabi nga nilang itataas kasi dapat kami ang magreklamo kasi sinisiraan niya yung anak ko. Pero sila pa ang nagreklamo. Gusto niyang sagutin ba yon? O... Apo, ako Sige, lang mas. oh. Gusto ko lang po linawin. Kung tinigilan niyo po ako, wala na po dito. Wala na po kaming barangay, wala na. Kasi po, October 30 po nung nagsagutan po kami, in-unfriend ko po siya October 31 ng umaga. Patuloy po silang nagpo-post kahit po siya. Nag-post po yung nanay niya, nagpapatama, ganyan-ganyan. Na ultimo ribbon ko, motor ko, nahulugan, pinopost po niya. Maging totoo lang sana tayo dito. Huwag tayo magsisinungaling. By the way, dahil ito isang legal show, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan, ha? Hindi porke totoo yung pinost mo, ibig sabihin hindi na yon libel o slander. Pwede yung may malis. Pero yung mga ngalas ka lang, dahil nga may away na kayo, may mali siya, di ba? We have to manage our personal life with social media. So doon ako pa rin sa dalawang nanay, pag hindi nagkasundo, kayo din magsasuffer. Alam mo, pag nasa Facebook ka, iniisip mo lahat ng tao, ikaw pinag-uusapan. Busy lahat ng tao sa sarili nilang buhay. Ang nagko-comment sa inyo, yung walang magawa sa buhay nila. Pasensya na sa mga nag-comment ha, pero malamang, kaya kayo may oras na mag-comment. Hindi kayo busy. So, nag-umpisa naman kayo ng willing makibate. Opo. Subukan lang natin ulitin yung hindi kayo magkaharap kanina, pero ngayon, ikaw na magsabi, Analun, diretsuhan. Tapos ikaw, kung ano maramdaman mo, sabihin mo rin kay Analut. Dayan, pasensya sa mga sinabi ko, kung ano man nangyari. Sana magkapatawaran na. Kasi ang hirap, dumaan ang Pasko at bagong taon, magkagalit tayo. Alam kong nasaktan ka din, nasaktan ako. Parehas naman tayo nasaktan eh. Ako, willing naman ako eh. Kahit hindi ka mag-sorry, okay lang. Kahit ako na lang, okay lang yung papa kung babala ako, matapos lang. Dayan, ikaw, anong nais mong sabihin? Gusto ko rin naman sana maging okay tayo nung una. Unang paghaharap. Pero syempre, galit ako eh. Oo, parehas. Pinagpatuloy ko. Baka may magbago pa. So, nandito tayo ngayon para makipag-settle. Agreement, okay na. Pasensya ka na. Kung pakiramdam mong nasaktan kita, nadami asawa mo, pasensya na. Tao lang. Habang pinakikinggan natin ito, in the end, pareho like si nanay, sabi nga ni nanay, ayoko na, magastos, magkakaso, nakakapagod, nakakadistract, lahat ito. Hindi pwedeng pride ang mangibabaw dito eh. Yung sinasabi ni Kuya Alan minsan, na pag nakakakita tayo ng comment sa Facebook, meron tayong pananaw na lahat yun ang iniisip tungkol sa atin. So nakaka-aggravate doon sa feeling. So ang tendency natin, laban.
kahiyaan to, ubusan to ng lahi. Di ba? Hindi eh. Napakasimple lang. Hinay-hinay. Wala naman. Ate Lita, Ate Tata. Kasi kung willing na yung mga anak nyong makibate, hindi mawawala yung sakit sa inyo. Pero kung kayo, hindi nyo mabibitawan, hindi rin sila magkakabate kasi mas mahal naman nila kayo kaso sa isa't isa. Para po sa akin, gusto ko na rin po matapos tong alitan nila kasi sa totoo lang, wala po kaming pinagmamalaki. Sa po kaming isang kahig, isang tuka. Ang tanging ano lang namin ng pamilya namin, ang pagmamahalan namin. Anong palagay mo? Agree ka ba sa nanay mo? Opo naman. Oo. Kuya Boy, mag-ano lang ako. Humihingi rin ako ng pasensya. Kasi mas maganda yung magpakumbaba. Pasensya na po sa pamilya ninyong Karandang. Kung may ruman akong na-post, pasensya po kayo. Basta ako gusto ko talagang matapos na to. Kasi awa ko sa anak ko. At the beginning, di ba, we're wiser after something Yeah. like that. Kami natutuwa at sana maging umpisa ito ng bagong paglalakbay, ng bagong buhay. Parang ang daming magandang mangyayari. Oo, dahil dito. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda sina Analu at Kailin, muli silang nag-usap ng masinsinan para sa tuluyan nilang pagkakasundo. Hinandugan rin ng programa ang kani-kanilang pamilya ng espesyal na hapunan para sa kanilang family bonding. Sa mga susunod na linggo, muling babalik ng magkasama ang pamilya ni Analu at Kailin para sa isang salo-salo para sa tuluyang pagkakasundo ng dalawang pamilya. Maraming salamat po Tito Boy, Ate Pia at Kuya Alan sa mga payo niyo po sa amin. Hindi dahil sa inyo, di po kami magkakaayos ni Dayan. Nagpapasalamat po ako kay Tito Boy, kay Kuya Alan, at kay Ate Pia sa opportunities na binigay nila sa amin ni Analu.